Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasko na naman. At hindi na po natin mapipigilan ang pagdiriwang ng Pasko. Pero paano nga po ba natin ipagdiwang ngayon ang Pasko na tayo po ay nasa gitna ng pandemya? Oo nga naman. Paano tayo magpapasko kung tayo po ay hiwang-walay dahil sa social distancing? Di po ba ang Pasko ay masaya? Pero paano natin malalaman na ang isang tao ay nakangiti kung siya naman ay naka-face mask? Ito ngayon ang iniisip ng bawat isa sa atin. At hindi lamang yan. Lahat tayo ay nakaranas na mawala. Mawalan ng mahal sa buhay at mawalan ng pera sa bulsa. Paano natin ipagdiwang ang Pasko? Siguro ngayon, ang batian natin ay hindi na Merry Christmas, kundi Merry Christmas. Dahil lahat tayo ay naka-face mask. Pero mas magandang pakinggan kung ibabati natin sa bawat isa ay Merry Christmas. Dahil po, si Kristo ang Pasko. At dapat ang magiging mukha ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang mukha ni Kristo. Kung ating pong mapapansin, lahat tayo, kalahati lamang ang kita ng ating pong mukha dahil sa ating pong face mask. Pero mabubuo at ang ating mukha ay kitang-kita ang galak at saya kung ang ating magiging face mask ay walang iba kundi si Kristo. At bakit nga po ba tayo nagsisimbang gabi? Bakit tayo naglilisa di dayo? Dahil po kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, sa pagsuot natin ng ating pong face mask, ang lagi natin iisipin, si Kristo ang sinusuot natin at ang nagiging mukha ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang misa ligayang ito, ang pagsisimbang gabi ay pagpapaalaala sa bawat isa sa atin na minahal tayo ng Diyos. Ang tanong, paano nga po ba tayo minahal ng Diyos? Una, God loves us all. The love of God is inclusive, not exclusive. Lahat tayo ay mahal ng Diyos at hindi o walang pinipili ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga, di ba, kahit sa pinakamakasalanan ay pinapapakat ng Diyos ang ulan, pinasisikat ang araw. Kaya nga mga kapatid, ngayon pong unang araw ng ating pong misa de Gallo, kapag tayo po ay nagsisimbang gabi, ipinapaalaala sa bawat isa sa atin na dapat ang pagmamahal natin ay hindi po exclusive. Dapat ang pagmamahal natin ay inclusive. Lahat dapat ay makaramdam ng pagmamahal ng bawat isa sa atin. Kung minahal tayo lahat ng Diyos, sana ang pagmamahal natin ay para din sa lahat. Sa tuwing tayo po ay nagmamahal ng ating pong kapwa, lagi natin sasabihin, sana all. Sana lahat makakaramdam ng pagmamahal ng bawat isa sa atin dahil minahal tayo ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos ay walang pinipili. Yes, the love of God is inclusive, not exclusive. Pangalawa, paano po ba tayo minahal ng Diyos? God loves us all the time. Wala pong pinipiling oras, wala pong pinipiling panahon ang pagmamahal ng Diyos.
Father, ngayon pong taong 2020, naramdaman ba natin ang pagmamahal ng Diyos? Katatapos lamang ang pagputok ng Bulkang Taal, ay naranasan man natin ang pandemya, dulot ng COVID-19. Binaha pa tayo, binagyo. Ang iba sa mga bahay ng Pilipino ay nilubog. Mahal po ba tayo ng Diyos? Lagi po natin isipin, hindi lamang sa tuwing masaya tayo, ay nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Dahil kahit sa mga pagsubok sa ating pong buhay, naroon ang Diyos. Opo, may mga pagsubok na minsan tayo po ay sumusuko dahil napakabigat ng pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos. Pero hindi ko ba natin naisip na sa tuwing tayo po ay sinusubukan ng Diyos, tayo ay pinalalakas ng Diyos. Kapag tayo po ay nakakaranas sa mga problema sa ating pong buhay, at kapag natagumpayan natin ang mga problema ito, di po ba nasasabi natin sa ating sarili, siguradong mas malalampasan ko ang mas malaking problema ito dahil nalampasan ko ang problema ito. Kapag wala na po tayong madaanan, at kapag meron pong butas na malaki sa ating pong harapan, na wala tayong ibang pwedeng gawin kundi tumalon sa butas na ito upang tayo ay makapunta sa kabila. Anong ginagawa natin? Umuurong tayo. Tanda ng ating pong pagbuwelo. Ganyan ang Diyos. Kapag sinusubukan tayo ng Diyos, dahil ang gusto ng Diyos ay makarating tayo ng mas malayo, kinakailangan natin bumuelo. At ang pagsubok na ito ang binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang mas malayo ang ating mararating. Upang mas magiging matatag tayo at makabangon sa ating pong buhay. Opo, sa bawat oras, sa bawat minuto, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. At hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Bakit tayo ay iniharap ng Diyos sa pandemya ito? At hanggang ngayon ay nararanasan natin ang COVID-19 na ito. Malay natin, dalang gusto ng Diyos, sa 2021 ay makabangon at ang lahat at magiging malakas ang bawat isa sa atin. Opo, kapag sinusubukan tayo ng Diyos, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil bawat oras, bawat minuto, ipinaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. The love of God shows us no time. Sa lahat ng pagkakataon, sa bawat oras at bawat minuto ng ating pambuhay, mahal tayo ng Diyos. Pangatlo, paano natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos? God loves us all the way. The love of God never gets empty. Hindi po nawala ng pag-ibig ang Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi mauubos ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, Jesus Christ emptied Himself. Naging tao na katulad ng bawat isa sa atin. Nadapa din si Jesus.
nasugatan, nagutom ang ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ito ay naranasan ng ating pong Panginoong Jesucristo tulad ng nararanasan ng bawat isa sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi naubos, hindi nawala ang pagmamahal ng Diyos. Simula mo sa sinapupunan ng ating pong ng mahal na Birheng Maria, naranasan na ng ating Panginoong Jesucristo ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Kahit hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, kahit nasa libingan ay hiram pa ang libingang pinaglibingan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ito ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo tulad ng nararanasan ng bawat isa sa atin. Because the love of God is all the way. Hindi na ubos, hindi na wala ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sana ito din. Ito din ang may paramdam natin sa bawat isa. Sana hindi maubos ang ating pong pagmamahal. Sana hindi maubos ang biyaya na pwede natin ibahagi sa ating pong kapwa. Diba? Ang ganda-ganda ng hamon sa atin ang ating pong unang pagbasa. Hindi na mapipigil ka, hindi na magluluwa, dadating na ang kaligtasan ng Diyos. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Pero maliligtas lamang tayo kung ating pong gawa ay gawang kabutihan. At tayo ay nagiging makatarungan. Paano natin magagawa ito kung tayo po ay marunong magmahal sa tao? Pagmamahal na katulad ng Diyos. Ang ganda rin ng hamon sa atin ng ating pong Ebanghelyo. Hindi sa kailangan ng ating Panginoong Jesucristo ng patotoo. Oo, naririyan si Juan Bautista at inihanda ang daraanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero may mas higit na patotoo ang ating Panginoong Jesucristo. At ano ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo? Na siya ay sugo ng Ama. Ginagawa niya ang iniuutos ng Ama. Ito ang palatandaan ng pagiging tagasunod, sugo ng Diyos. Kaya nga, si Jesus ang tunay na ilaw. Sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama, si Jesus ay naging ilaw ng bawat isa sa atin. Tayo, bilang mga binyagan, di po ba ito din ang responsibilidad ng bawat isa sa atin, ang magiging ilaw sa ating kapwa, ang magiging ilaw ng sanlibutan. Ano ngayon ang gagawin natin para tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan at mananatili ang ilaw na ito? Ang magmahal sa kapwa tulad ng pagmamahal ng Diyos. Una, dapat hindi exclusive ang pagmamahal natin. Dapat ang pagmamahal natin ay inclusive. Lahat, sana, all. Hindi lamang yan. Dapat ang pagmamahal din natin, walang pinipiling oras. Because God loves us all the time. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. At lagi tayong mahal ng Diyos. Hindi lamang yan. Dapat ang pagmamahal din natin ay all the way. Kahit tayo ay sinasaktan ng ating pong kapwa, dapat ang pagmamahal natin ay naririyan pa rin at pinaparamdam natin sa ating pong kapwa. Dapat hindi na ubos at hindi nawawala ang pagmamahal nito at mananatili ang pagmamahal nito. Sa pamamagitan nito, tayo
bilang isang Kristiyanong binyagan ay magiging tunay na sugo ng Diyos. Magiging ilaw ng sanlibutan dahil tayo nagmahal sa ating pong kapwa. Hindi lamang tayo pumunta dito para sumimba at pagkatapos ay magiging walang kabuluhan ang ating pagdalo ng banal na misa. Ang unang araw ng ating misa di Gallo ay pagpapaalaala sa bawat isa sa atin ng ating pangako. Pangako na magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos. Sana ang pakikiisa natin sa banal na misa ay hindi lamang ang pagkumpleto ng siyam na araw, kundi magiging makabuluhan ang pagsisimbang ito o ang misa di Gallo ito. Kung ang bawat isa sa atin ay puno-puno ng pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos ay ito ang ibahagi natin sa ating kapwa. If God loves us all the time, loves us all the way, sana ganun din tayo. Ang pagmamahal natin ay para sa lahat. Ang pagmamahal natin ay hindi na uubos. Ang pagmamahal natin ay para sa ating kapwa. Ang pagmamahal natin ay para sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.